Po sa gabing ito. Ang banal na misa pong ito ay banal na misang pasasalamat ng buong kapatirang Divine Mercy. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga nagsipag-alay sa banal na misa kasama ng kanilang mga pamilya. Bilang pasasalamat, Ginoo at Ginang Popoy de la Cruz, Ginang Josie Jamse, Ginang Seni Ramos, Ginang R.C. Castro, Ginang at Ginoong Simon Katwa, Ginoo at Ginang Felix Johnson, Ginoo at Ginang Boyet Suk, Ginoo at Ginang Larry Clemente, Ginoong Apolonio Mangulabnan, Ginang Aida Manyo, Ginoo at Ginang Romulo de la Cruz, Ginoo at Ginang Magno Guevara, Ginoo at Ginang Edwin Miranda, at Ginoong Amang Lagman para sa kanyang kagalingan. Para sa ikatang taong anibersaryo ng pagkakahirang ng alagad ni kapatid na Lando Painor, para sa mga kapatid nating Caps na may kaarawan sa buwang ito ng Nobyembre, Caps Miding Garcia, Caps Cesar Basco Chico, Caps Romulo de la Cruz, Leonardo Ponchoso, Eugenio Manyo, Clemente Mangulabnan, at para sa mga kaluluwa, Rosenya, Macario, Joselito, Arcadio, Isidora, Liberato, Erlinda, Celestino, Clara, Beatriz, Fred, Orlando, Jan Victor, Lamberto, Ismael. Magsitayo po ang lahat at sama-sama nating purihin at pasalamatan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na misa na pangungunahan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Pete Sitchon. Kapatid, minsan pa tayo ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Ibati muna ang kapatid natin. Sa ating banal na misang ito, nililinis ng Panginoong Hesus ang ating mga puso, ating mga kalooban. Ito rin sana ang maging hangarin natin sa banal na misang ito. Hilingin ang kapatawaran sa Diyos Ama, lalong-lalo na sa mga pagkakataong hindi ang kalooban natin ang ninanais nating maging malinis.
Palakpakan natin ang Diyos Ama at manalangin tayo. Hilingin natin sa Kanya na maging malinis ang ating kalooban, ang ating mga isipan at ang ating mga puso. Ama naming makapangyarihan, para mo na pong awa, ilayo mo sa amin sa araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki
ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon. At ang kapangyarihang mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat. Kung hindi ninyo susundin ang kautusan at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang di kayo magkamali. Ito ay ang mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matututo. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap, sa kamay ng masasama sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin.
tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila, ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo. Minsan pa magandang gabi sa inyo lahat. Sabi po naman. Minsan, pagkatapos naming magkwentuhan ni Ana, sabi niya, Father, Among, pwede po ba habaan niyo yung humilya niyo? Nabibitin po ako. Nabibitin po kami, sabi niya. Sabi ko, lit-lit ng taong to. Gusto niya mahaba. Gusto niya napakaikli. Gusto niya mahaba. Yan ang nature ng salita ng Diyos, sabi ko kay Ana. Yan ang nature, ang ibig sabihin, likas, kalikasan ng salita ng Diyos. Kapag ito ay iyong tinanggap, para bang, sabi nga niya, nakakabitin, Among, sabi niya. Kaya nga't babalik-babalikan mo eh. Oo. Dahil sa may nararamdaman kang nagbabago, may nararamdaman kang kakaiba, may isang kasiyahan na di maipaliwanag. Ganyan po ang nature ng salita ng Diyos. Kaya maikli na naman uli ngayon, Ana. Yan ang problema eh. Sabi nga, buti pa si Apo Coaching eh, no? Yung kahit habaan mo pa, Apo Coaching, yung mga pangangaral mo, okay lang. Alam mo bakit? Oo, kasi dito, at least, yung schedule nyo, dito lang, no? Yun ang mahirap sa amin. Sabi ko rin kay Ana, yun ang mahirap. Yung one after the other ang schedule, no? Kaya hindi mo rin pwede kumisan habaan. Pero alam nyo, kahit na po ako nangangaral sa banal na salita ng Diyos, ako rin naman nasisiyahan eh. Totoo yun. Kaya nga sa pagkapunta ng pagkapari ko, sabi ko nga, isang batayan ko, kung hindi na ako nasasarapan sa salita ng Diyos, sabi ko, lalabas na ako. Yun ang isang basihan ko. Kung wala ng lasa, kung wala ng kabuluhan, kung wala ng ginagawa sa akin ang salita ng Diyos, sa tingin ko, yun na yung panahon para umalis na ako sa pagkapari. Parang ganun po ba? Oo nga naman. Kaya tayo ay nandito ngayon, bumabalik na naman sa Panginoong Diyos upang tayo ay magpuri. Upang tayo ay magpasalamat. Di po ba? Tayo ay nandito ngayon hindi upang humingi. Tayo ay nandito ngayon upang tayo ay magpasalamat. Sa ating nabasang ebanghelyo, narinig po ninyo, 10 ang may kahilingan. Isa lang ang bumalik upang siya ay magpasalamat at magpuri
sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga ng nabasang Ebanghelyo, pakinggan niyo po uli ito. May nang papunta na si Jesus sa hangganan ng Samaria at Galilea, sumigaw ang 10 kataong, ano po ang sakit? Ketong. Ibig sabihin, marumi ang balat. May ketong. Sa may kalayuan, sumigaw sila, Panginoon. No, yan ang kahilingan nila. Panginoon, sana, ano po ang kahilingan nila? Dahil sila ay may maruming balat. Sana ang balat namin ay maging makinis. Kasi hindi makinis eh. Parang ako rin siguro. Oo, hindi makinis. Sino nga po ba naman ang gusto ng balat na hindi makinis? Gusto po nating lahat makinis. Ako, ang tagal ko lang gustong maging makinis ang balat ko. Hindi ko alam bakit ayaw. Pero nung bata naman ako, makinis naman ang balat ko. Pero ngayon, wala na. Kaya, hindi ko ipinagdarasal ang magkaroon sana ng balat na makinis. Nang pagkatapos nilang magdasal ng magkaroon ng balat na makinis, gumaling po ba sila o hindi? Nagkaroon po ba sila ng malinis na balat o hindi? Nagkaroon sila ng balat na makinis. Heto ngayon ang isa, napansin niya na gumaling siya. Napansin niya na gumaling siya. Bumalik siya. Ang pakiramdam ko, heto po, ang interpretation, maaaring magkaroon tayo ng interpretations ng ganito sa ating nabasang Ebanghelyo. Totoo nga bang naging malinis ang balat ng 10 katao? Kasi sabi ni Jesus, pumayo kayo, magpakita kayo sa pari, saserdote. Saserdote, ibig sabihin pari. Magpakita kayo sa pari. Dahil kapag po sila ay nagpakita sa pari at inapprove ng pari, gumaling ka na, pinagaling ka ng Diyos, yun na. Totoo nga po, pinagaling sila. Gumaling ang, naging malinis ba ang balat ng 10 katao? Sinabi ni Jesus siyempre, ang ibig sabihin, gumaling sila. Pero, bakit ang isa lang ang nakaramdam na siya ay gumaling na? Malinaw sa ating Ebanghelyo. Nang papunta sila sa saserdote, naramdaman ng isa sa kanila na siya ay gumaling na. Para bang, hindi ba naramdaman ng siyam na sila rin ay gumaling? Di po ba? Isa lang ang nakaramdam. Mga kapatid, nung kapanahon yon, kapag ikaw ay may sakit, lalong-lalo na sakit mo ay ketong, pinarusahan ka raw ng Diyos. Kapag ikaw ay marumi sa balat, ang ibig sabihin nito, hindi ka pa rin pinapatawad ng Diyos. Ang kagandahan ng isang taong ito, nang makita po niya na naging malinis ang kanyang balat, hindi lang ang hangarin po kasi niya na maging malinis ay ang kanyang balat. Hindi lang niya hangarin na magkaroon ng isang balat na makinis. Ang tunay po niyang hangarin ay yung magkaroon siya ng pusong malinis. Kapag ikaw ay pinatawad noong panahong yon, hindi lang balat mo, hindi lang sakit mo ang maghihilom. Kapag ikay pinatawad, ang ibig sabihin, ang puso mo ay malinis. Huwag lang po daw natin hilingin sa Diyos ang isang balat na makinis. Hilingin natin sa Diyos ay ang pusong malinis. Tayo ay nandito ngayon upang pasinayahan
sa pasasalamat ang Diyos Ama. Ang daming tao ngayon na may sakit. Alam niyo po ngayong maghapon o magmula kahapon, apat ang nilanyahan ko po. Yung isa pa nga po, labas ang bitukan niya eh. Pero sa lahat ng taong nakalabas ang bituka, talagang I was overwhelmed. Ngumingiti. Nakangiti. Hindi ko maiwasan sabihin sa kanya, sa lahat ng mga may sakit na nilanyahan ko, ikaw ang naramdaman ko may pinakamalinis na kalooban, sabi ko. Oo. Kung minsan lumalapit tayo sa Diyos, humihingi ng pagkahilom sa mga sugat ng ating mga pangangatawan. Sugat sa ating mga sakit sa ating pangangatawan. Huwag lang po natin hilingin ang mga yan. Mas mahalaga po ang ating hilingin ay hilumin ng Diyos ang sugat ng ating mga puso. Sugat ng ating damdamin. Sugat sa ating mga kaisipan. Sugat sa ating mga kalooban. Alam niyo po, kapag ito ang nagamot at nahilom, ay naku, daig pa ang isang himala na ang pilay ay nakatayo, na ang pipi ay nakapagsalita, na ang bulag ay nakakita, at ng bingi ay nakarinig. Bakit? Ang mahalaga sa atin, ang kagandahan ng ating puso, kalooban at damdamin. At yan ang kagandahan ng tao. Diyan nakikita ang kagandahan ng ating pagiging anak ng Diyos. Kaya nga mayaman na si Belo eh. Kaya nga nagiging kaaway na niya ngayon si Kalayan eh. Alam niyo po bakit? Kasi buti pa sa kanila, mapapaganda ka raw. Sino po ang gusto niyong lapitan? Si Belo, si Kalayan, o ang Panginoong Yesus? Oo, dahil si Belo at Kalayan, kinis lang ng balat. Pero sa ating Panginoong Yesus, ay nako, pusong malinis ang mapapala natin sa Kanya. Alam mo, Sister Ana, bakit gusto mo maging mahaba? Simple lang. Kasi binabalik-balikan naman talaga ang salita ng Diyos. Hindi ito makukuha ang ating pagkatao sa minsanan dahil sa pagkakaroon natin ng manang kasalanan, napupuno, dapat lang natin punan ang ating mahabang panahon na kakulangan. Bunga ito, alam niyo po alin? Bunga ito ng manang kasalanan. Lagi tayong nauuhaw. Lagi tayong nagugutom. Hindi po ba't ang Panginoong Yesus sinabi niya, sino man ang kumain sa akin, sabi niya, hindi na siya magugutom. Sino man ang uminom sa akin, hindi na siya mauuhaw. Ang Diyos naman, ang Panginoon naman, sino naman kaya hindi nagugutom? Sino naman kaya hindi nauuhaw? Simple lang po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Pagkatapos ng banal na misang ito, ano po ang mararamdaman ninyo? Pagkatapos ng banal na misang ito, ano ang gusto yung gawin ninyo? Pagkatapos ng banal na misang ito, ano yung gusto nating ginagawa? Yung tama o yung mali? Yung tama. Yung tama. Pagkatapos ng banal na misang ito, ano yung lagi natin iniisip? Yung mabuti. Pagkatapos ng banal na misang ito, ano ating nararamdaman? Napakagaan. Kung ang gusto natin ginagawa ay mabuti, kung hinahangad natin damdamin ay ang kalooban ay matuwid, kung ang pakiramdam natin ay talagang payapa,
Kung ang pagkatapos ng banal na misang ito, talagang tayo ay yung tinatawag nating napakagaan ng pakiramdam. Hahanapin po ba natin ang Diyos o hindi? Alam nyo bakit natin siya hanapin? Kasi nga, nais pa natin magkaroon pa ng kaganapan, ng biyaya na ating inaasam-asam. And this is what we call heaven here on earth. But it would be very impossible. Magiging imposible ito. Kaya nga, patuloy hanggat maaari. Patuloy tayong lumalapit sa Diyos. Tuwing tayo ay lumalapit sa Kanya, una, hindi tayo humihingi. Kapag tayo ay lumalapit at bumabalik sa Kanya, tayo ay nagpapasalamat. Panginoon, nagamot mo ako. Panginoon, nawala yung pakiramdam ko. Pakiramdam ko na naiinis. Panginoon, dahil sa iyo, nawala yung pakiramdam ko. Pakiramdam ko naaasar. Panginoon, dahil sa iyo, nawala ang pakiramdam ko. Pakiramdam kong kung minsan ay parang naiinggit. Panginoon, dahil sa iyo, nawala ang pakiramdam kong nagiging masungit dahil sa sakit ko sa pangangatawan. Panginoon, dahil sa iyo, gumaganda ang pakiramdam ko. Yan ang kalikasan sa salita ng Diyos. Kaya't huwag po nating hangarin ang isang balat na makinis, kundi ang pusong malinis. Kapag tayo ay mayroong pusong malinis, ay nako, sigurado, babalik at babalik tayo sa Diyos. Hahanapin at hahanapin natin ang Diyos. Dahil ito ay isang pakiramdam na makalangit. Isang langit dito sa lupa na sa kahuli-hulihan ay matatamo ang kanyang kaganapan kapag tayo ay nasa kanyang pangakong kaharian. Takpo, malapit nang matapos ang kalendaryo natin sa Santa Iglesia Katolika. Nasa ika-32 linggo na po tayo ng linggo, karaniwang panahon. Sa susunod, ika-33 na, ibig sabihin, pinakahuling linggo na lang. Nako, ang ibig sabihin yan, nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Nalalapit na ang paghahari niya sa ating mga kalooban. Alam niyo po, kapag ang pakiramdam nyo ay nagiging ganap, kapag ang damdamin nyo ay nagiging maalam, kapag ang puso nyo, nararamdaman nyo na nagiging malinis, malapit na ang kaharian ng Diyos sa inyo. Malapit na ang pagkahari niya. Ang ibig sabihin, siya na ang sumasakop sa iyo. Ang ibig sabihin, siya na ang naghahari sa buhay mo, sa puso mo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya't hanggang dito na lang, Sister Ana. Hindi tawag dito, napakaliit ng ating kalooban, napakaliit ng ating isip kung ikukumpara sa laki ng biyaya ng Diyos. Kaya ayaw ka lang biglain ng Panginoon. Gusto niya pa konti-konti nang ikay lalong bumalik hanggang sa kaganapan mo ay mapa sa Kanya mapa sa iyo ang kaharian niya. Okay na yun. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalig tayo sa salita ng Diyos at ating idalangin. Panginoon, mapasa amin ang kaharian mo. Panginoon, mapasa amin ang kaharian mo. Ang ating Papa Francisco, mga obispo at mga pari,
upang patuloy nilang ipahayag sa pamamagitan ng kanilang buhay at pananalita ang katarungan at kaharian ng Diyos sa ating piling. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin ang kaharian mo. Ang mga Kristiyanong inuusig at ang mga nag-aalinlangan sa pananampalataya upang sa patnubay ng Espiritu Santo, sila'y maging matatag at tapat kay Kristo, puno ng pag-asa na ang Panginoon ay hindi nakalilimot sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin ang kaharian mo. Ang lahat ng mga katekista at guro upang walang pasubali nilang maisagawa ang banal na tungkulin ng pagpapalaganap ng mabuting balita at turo ng simbahan sa puso at isipan ng mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin ang kaharian mo. Tayong lahat na naririto ngayon upang tayo'y maging magigiting na saksi ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng tunay na buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin ang kaharian mo. Pakiyuko ang inyong mga ulo, hilingin niyo na po ang inyong sariling pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mong nililinis ang aming kalooban, aming puso, ang aming damdamin, ang aming kaluluwa. Dinggin mo ang panalangin ng bawat isa sa amin. Sa sandali ng pag-aagam-agam at pagsubok, kami po nawa ay maging tapat lagi sa iyo. Naway lagi po sana naming maging hangarin ang kalinisan ng puso. Higit sa ano paman, dahil dito ka namin lubusang mararamdaman na tunay na buhay na Diyos kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po na.
lahat po'y magsit. Manalangin kayo mga minamahal kong kapatid upang itong ating pag-aalay pati na ang ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan. Sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumait Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. kinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay lagi naming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong ang lahat ng umiiral ay yulikhain. Siya'y sinugo mo para kami sagipin at palayain. Kahit siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inakong sundin niya ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang yun at sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po'y magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo bang banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo na nagkatipon ngayong gabing ito ay maging tunay na katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng banal na misang ito. Isinasamo rin po namin kami magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Pasiano na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawahan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Puro tayo gwapo at magaganda sa mata ng Panginoon. Kaya marapat lamang na tawagin natin siyang Ama sa dasal na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Pakiyuko ang inyong mga ulo at sa oras na ito, sa buong katahimikan, lahat tayo ating idalangin ng mga kapatid natin na nahihirapan sa oras na ito, ang sinalanta ng sadyang napakalakas na bagyo. Hindi nila alam kung saan kukuha upang makainom ng tubig. Hindi pa nila alam kung paano nila maiibsan ng gutom sa kanilang tiyan. Ang Diyos sana ang maging santungan nila, tantungan sa oras na ito. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo lahat. Kapayapaan. Magsiluhod. Wala nang ibang hinangad ang ating Panginoon kundi ang kalinisan ng ating mga puso. Kaya nga lagi niya tayong pinagkakalooban ng kanyang banal na hapunan upang magkaroon tayo lagi ng sapat na lakas, hindi lang ng pangangatawan, kundi pati na ang ating mga kalooban na umayon sa kanyang banal na kagustuhan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Manalangin tayo. Sitayo po lang. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahan loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Gusto ko lang po magpasalamat sandali sa lahat ng mga nagbibigay ng binibiyayaan din ako ng mga kaloob ng iba-iba, no? Mga gamit na nakakatulong talaga. Mga t-shirts, mga sandals, no? Yung binibigay. Maraming salamat, no? Pukwanching, sa mga biyaya na pinapaabot mo rin. Galing, of course, galing sa itaas sa ating Diyos Ama. At ako'y natutuwa sa pag ganyan yung parang pakiramdam mo hindi ka nag-iisa. Pakiramdam mo talaga kahit matandang binata ka meron kang kasama. Ganun po ba? Maraming salamat. Salamat po. Sa susunod, size 12, no? Biro lang po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tanggapin po ninyo ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo na tayo sa kapayapaan. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.